Nako, pahiya dito ang buong minority, no? Hindi kinaya si Senator Dante Marcoleta, no, sa isang diskusyon o isang debate at nag-walk out na lang, no? Huwag nyo yung ikakatwira nag-adjourn na, no? Ito ay mahalagang pag-uusap to na dapat pag-usapan kaso nag-walk out kayo. Sa madaling salita, hindi nyo kinaya, hindi kayo makausap, no? Kasi kung may isa sa inyo na naniniwala at naninindigan talaga at totoo ang pinaglalaban nyo, hindi kayo mag-walk out at sabay-sabay pa. Hindi pagkakataon, pinag-usapan. Hindi pwede mag-walk out ang isang marami kung hindi pinag-usapan. Di ba? Naggayahan o pinag-usapan, no? At eto nilampaso po dito si Erwin, no? At si Risa, naku, pinaluhod yata si Risa dito ni Senator Marcoleta, no? Susugod-sugod ka pa kay Senator Marcoleta. Eh alam mo naman hindi ka uubra diyan, no? Kasi ngayon lang po sila nakakita. Ngayon lang sila nakakita na isang senador na lumalaban talaga na talagang batas, no? At may katwiran, may puso, ha? Biruin mo, senador ka ng Pilipinas, ha? Halal ka ng taong bayan. Pagpalagay natin yung kaso ni Senator Bato de la Rosa is kaso talaga, no? Hindi mo naman sasang-ayunan yung kaso ni Senator Marcoleta eh. Ikaw ba? Bilang isang senador ka, si Senator Bato de la Rosa nakaupo pa rin. Sasang-ayunan mo ba yung kasalanan ginawa niya? Hindi. Ang sasang-ayunan mo yung respeto bilang senador niya na kailangan makapag-video man lang kahit wala siya dyan, maka-join man lang siya dyan. Eh kaso ayaw nila eh. Ang gusto nila mangyari, umaten si De La Rosa dyan at mahuli. Di ba? Yun ang gusto nila. Hindi nyo mapagbibigyan bilang isang senador ng Pilipinas ang mataas na boto. Hindi lang sa boto eh. Halal ng Pilipinas, hindi nyo mapagbibigyan na, oy teka, yung isang kakulig namin, ha? Kawawa naman, senador din yun. Sige, papayag kami na for video or for video, ano ba ang tawag doon, na makapagboto siya for streaming video live, nakatutok sa kanya camera. Hindi ba pwede yon? Hindi ba pwede yon? Talagang gusto niyo umatin si Senator Marcoleta dyan, si Senator Bato de la Rosa dyan, at hulihin dyan, magkagulo Pilipinas na naman ulit? Yung ba gusto niyo? Wala kayo sa katwiran. Ha? Kalaban nyo ang institusyon na yan. Hindi si Senator Bato ang kalaban nyo, kundi kayo mismo ang bumabasto sa Senado. Hindi ang majority nila Cayetano. No? Kasi kung talaga hindi kayo basto sa institusyon na yan, higagalang nyo pa rin si Bato bilang isang senador, hindi doon sa pagkakasala niya. Magkaiba yun. Kung nagkasala si Bato is nagkasala, huhulihin na ICC, sige tanggap na namin kahit mali yung kaparaanan nila. 'Di ba? Kasi may justice system sa atin. Okay, granted, mali si Bato. Pero yung pagiging senador niya nakaupo diyan, hindi niyo ginagalang, hindi niyo pagbibigyan ng video streaming, gusto niyo sabi na i-post diyan, ba't si Junel? Bakit si Junel dati pinagbigyan niyo? Ha? May resolution pa yatang ginawa kayo, ha? Si Junel, ha? ng Queen of Bilibid, anong siya sabi? Pwede yata video or yung nasa bahay ka lang, siguro nasa kulungan ka, pwede kang mag-live. Pwede kang bumoto, pwede kang senador. Senador ka ng Pilipinas eh. Sabi ng isa, yung ba dapat umupo bilang isang Senate President? Alam mo sabi, yung pangalan nun? Yung senator na si Win. Ang sabi niya, wala naman daw pandemic, ba't gagawin? Ay bakit? Kailangan ba ng pandemic bago gawin yon? Ha? Kailangan gawin yun kasi wala si si Bato de la Rosa at kinakailangan gawin kasi senador siya ng Pilipinas. Hindi naman siya natin pinapaboran yung kanya kasalanang ginawa. Doon sa kanya kasalanang ginawa is kasalanan pa rin niya yun. Halimbawa, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Lumalayo ang katwiran ng isang tao kapag yung dibdib niya punong-puno ng galit doon sa isang partido, sa isang tao. Di ba? Galit na galit sila kay mga DDS eh. Ganyan talaga yan. At bukod pa siyempre doon sa maleta baka malaman. At hindi na lang yun. Baka gusto nila, may power sila, mabalik sila, magkulang ang Senado, magbotohan ulit, mabalik ano man si Senate President dyan, mabalik ulit sa kanila. Makuha ulit nila ang liderato. No? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kahit itanggi nyo yan, hindi nyo matatanggi yan. Halatang halata talaga sa inyong subconscious mind na nangingibabaw sa inyo galit kaya hindi kayo makapag-isip ng tama. Nag-walk out ka kayo eh. Ako, never ako mag-walk out. Oo, hindi ako mag-walk out. Maninindigan ako sa tama. Pag hindi ko alam yung sagot, tatahimik na lang ako dyan. Pero pag alam ko, ipaglaban kung ano ang katwiran. Hindi mo naman si Bato pinaglalaban mo si Bato eh. Hindi si Bato pinaglalaban mo. Kasi kung alam mo si Bato may kasalanan, ba't mo ipaglalaban si Bato sa kasalanan niya? Di ba? Pero ipaglalaban mo bilang isang senador siya. Naging kaibigan nyo dyan. Magkakasama kayo dyan. Ha? Isang institusyon kayo dyan. Ha? Bahala na siya ng bayan. Ha? Hindi nyo pagbibigyan yung gusto ng tao.
ng nila ng majority, paggalang na lang, tapos sabihin nyo, bumaba ang kalidad ng Senado dahil sa majority. No, kayo ang bumababa ang dahilan, kaya ang Senado, mababa ang tingin ng tao. Pero yung majority na, sige, magpa-survey tayo. Ngayon, ano mas mababa ang dignidad nung sila nakaupo kasi sila One Bull o sila Cayetano na. O ito simulan natin ha, painggan niyo po itong si Risa kung paano mga tuwira pero mahina ang sound eh. Wala na sila sigurong high sonic na sound na makapag-detect dito eh. Mahina lang eh, lalakasan ko na lang. Yung pananawagan, wala ko sinabi, walang yung kung walang masyadong background sa mga gusto naman po eh. Magkakahirapan po talaga tayo. Aminin nyo, wala kayong background. Tagal-tagal mo na. Wala kang background. Kahit na po magkapuno po na sa... Tamo, si Erwin, relax na naman, no? Oh, ganyan style nila. Style laos. Relax, nagkakagulo, relax lang. Feeling anime na pinakamalakas sa karakter. Di ba? Feeling si Son Goku, feeling si Eugene ng karakter. Sino abutan dito? Nagkakagulo na paligid, nakarelax pa rin. Pero sa isip niya, puputok na damdamin. No? Huwag nga kayo, nakikita sa body language nyo, hindi nyo kinakaya si Senator Dante Marcoleta. Nag-aaway-aaway na din kay Bato. Dati ba si Bato? Sumugod si Bato sa Senado. Yung dalawang tulpo na agol lang. Oh. Parang nga naman relax eh, no? Feeling General law, pag hindi po wala mag-distinction, may hirapan po. Tama, may hawak na libro si Senator Marcoleta, oh. Kumbaga sa isang pastor, sa isang preacher, may hawak na Biblia para hindi makausad yung kalaban. O, tamo si kamay lang ata hawak niya. Hindi po sinabi, pag wala po masyadong background, nahihirapan po tayo. O, kung wala masyadong background, nahihirapan po talaga tayo. Aminin nyo. Dapat simple po ng pinapalit. Ma'am, nalabas po ulit yung differensya ng special law o nakatayo general law. Kaya ako po binibigyan ng paliwanag yun. Paano ko po ibibigay na paghalimbawa sa inyo kung hindi po nyo naiintindihan? Ano po yung distinction? Anong special law? General law? Pag kinakapit po naman po sa wala po yung pananawagan. Wala po sinabi. Walang yung kung walang masyadong background sa mga gusto naman po eh. Magkakahirapan po talaga tayo. Kahit na po magkapulo po na sa salita. General law, special law. Pag hindi po wala mag-distinction, may hirapan po. So magkakaroon lang po tayo ng ipagkakauluan. Huwag po ninyong bibigyan ng ipagkakauluan. Hindi, akala nila ad hominem ata yung tawag na para personal na si Senator Marcoleta namin, parang sa attacking personal, parang gano'n ang ibig sabihin nun, no? Hindi po. No, yan po ay nasa batas po yan, no? At konsensya mo na sundin mo diyan eh, di ba? Parang interparliamentary court silang ni Pinky yan, di ba? Pag si Pinky gusto nyo interparliamentary court, papasok nyo, pero pagdating kay Senator Marcoleta, ayaw nyo. Kay Junel, dati, si Junel, pinapayagan yung for video sa Senador ng Pilipinas, si Bato. Malinis po yung hangarin po ng pagkalaran because to me, ito po ay napakasiyasi. Kasi palagi po yung ganyan kung sinabi namin nakala mo na kami po meron na sa hangarin. Hindi po. Gusto ko pong malinawan ninyo. I am precisely defining the distinction between... Ba't ayaw ba makinig kay Senator Marcoleta? Ayaw nyo muna makinig. Umupo muna kayo, makinig muna kayo. Hindi ho ba? Eto ayaw talaga nila. Gusto nila may makulong talaga. Dati, bunga nga mismo ni Sylvester, na mamaya makinig nyo. Hindi mo bibigyan ng ganun po. Pinipilit kong ipaliwanag po sa akot ng aking kakayang ipaliwanag sa inyo unless and until we understand the distinction between the two. Baka po, pagtiban lang po tayo ng matagal. So, wag po nyo bibigyan ng masamang gawa. Pinipilit ko pong makatulong sa ating lahat. So, naiintindihan po nyo yung distinction. So, wala po tayong problema. I am trying to premise my discussion, my argument
pati validity, the supremacy of Kasi nasanay kayo sa mga senado, nanalo lang sa dami ng taong bumoto sa inyo. Hindi naman kayo abogado talaga. Iba po talaga ang abogado sa nag-aral-aralan ng abogado. Tatandaan nyo po yan, ha? O, bigyan ko example. Ha? Halimbawa, may isang tao, magaling sa medical, hindi naman doktor. Ha? Yung bilang sa sarili niya, hindi niya kayang lokohin eh. Alam niya sa sarili niya, hindi siya doktor eh. Opera mo siya na opera, mag-o-opera. Mag-aalangan yun. Ha? Hindi siya, diba, surgeon siya. Nagkapanggap na surgeon. Kahit anong alam mo, kung hindi ka talaga lisensyado at alam mo sa sarili mo hindi ka nakatapos bilang isang doktor, hindi mo na. Iba utak. Tandaan nyo, hindi nyo kayang lokohin ng sarili nyo pagdating sa trabaho ng isang profesyon. Di ba? Halimbawa, ako hindi ako doktor, pero magaling ako mag-research. Kaya ko na ba manggamot ng pasyente? Halimbawa, sobrang research ko, pwede ako manggamot. Pero, yung confident ko sa sarili ko na hindi naman ako doktor, guilty ako. Alam ko, hindi ako doktor, pero ba't nanggagamot ako? Teka muna, sigurado ba talaga ako? Wala akong laban sa anumang paraan, sa anumang kadahilanan kung ako magkamali. Diba? Hindi ako doktor. Pero pag doktor ka, may dahilan ka sa sarili mo kaya para mag-aral ka mabuti. Pero kung hindi ka doktor, bihira yung ganun. Na hindi ka mag-aaral, may dahilan ka, hindi ka doktor eh. Diba? No. Mauobliga ka pag doktor ka, mauobliga ka mag-aral talaga parang bilang sa medisina. Ganon din ang abogado. Mauobliga ka sa sarili mo. Kahit madaling araw mag-aaral ka, parang alang-alang dun sa kurso mo at sa kurso tinapos mo ng abogado. Sila, hindi naman abogado. Bulagaan. Dahil sa boto lang. Di ho ba? Kaya mahirap po yan. Isa broadcaster lang na sumikat. May alam sa batas, pero wala kang dahilan para pinag-aralan mo yung batas. Di ba? Nagsunog ka na ba? Yung tinatawag ng mga matatanda, nagsunog ka ba ng kilay? Nag-aral ka lang tungkol dyan, napag-aralan mo lang yung batas, pero hindi ka talaga nag-aral tungkol dyan. a special provision. Yan na po. Pinagiging na po eh, pero ayaw nyo naman akong pakinggan. Napakasimple po ng distinction na binibigay ko. Ang pakiusap ko lang po, huwag kayong magbibigay ng masamang kahulugan. I am only present. Hindi nagbibigay ng masamang kahulugan yung mga yan kasi ayaw nila si Senator Marcoleta. Yan ang sinasabi ko sa inyo, yung galit nila ng ngibabaw kaysa katwira. Pag may isang tao ka kahit galit ka, ha? Pakinggan mo. Hindi ho ba pakinggan mo? Kaya hindi kayo nakakano kasi galit kayo, pinangungunahan nyo ng yung ibabaw yung galit, piko na kayo eh. Una-una, wala sa inyo ang majority. Pangalawa, ayaw nyo si Senator Marcoleta. Di ba? Pangatlo, talagang kakaunti ng background nyo. Sabi ni Senator Marcoleta. Di ba? Pakinggan nyo si Senator Marcoleta. Diyan pakinggangan yan. Ang debate dyan, di para umangat ang isa. Ang debate dyan para sa ikatututo ng lahat. Ikatututo ng bawat isa. Di ba? Kaya ka nagtatanong, may dalawang klase mo kaya nagtatanong. Maaring hindi mo alam yung sagot, maaring gusto mong iparinig sa sambayan ng Pilipino yung sagot. Tandaan nyo yan. Placing a distinction between the two. Yun lang po. Wala po itong masamang kahulugan doon. Kasi po yung kayo nag-represent. Huwag kong gano'n. Explain ka lang natin para hindi Huwag kong gano'n. explain mo na lang po. Ganyan naman talaga dapat eh. Di ba? Ganyan naman talaga dapat na kanya kinakita ng senador na ganyan. Hindi ginalang. Hindi ginalang ang Senado. Ha? Kailan pa nawala ng paggalang ang isang institusyon dahil nagalit ka? Dahil may ganitong abogado na si Senator Marcoleta. Kailan pa? Asan ang katwiran nyo? Ibig sa ang tao normal magalit. Ang tao nagugutom. Ang tao naiinis. Ang tao naaasar. Ang tao natutuwa. Lahat nararamdaman yan. Emosyonal yan eh. Diba? Kailan pa naging bumaba ang digdidad ng Senado sa pagiging gaya ni Senator Marcoleta? Kasi binabasa ako eh. Bumababa lalo ang Senado dahil ganyan si Senator Marcoleta. Ang tao normal yan. Minsan defense mechanism niya sa sarili niya yan. Nagagalit siya. Gusto niya ma-impress yung gusto niya sabihin. Di ba? Ang hindi normal yung ginagawa yung pagkatakip nung nakaraan sa mali-malitang pera. Hindi naman lahat sa inyo diyan. Ito ang mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, legal background, dyan napikon si Sylvester. Saka sila, yung mga ibang hindi sila makapaniwala sa tagal nila sa Senado. Ayaw nila marinig si Senator Marcoleta na wala silang legal background. Aminin nyo. Ayaw nyo aminin. po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minug ko na po ito. Sino po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, Ad hominem. Ad hominem. Kala mo makapag ganun dati akong ganito.
Nakapagsasalita na ako ng mga pang-abogadong salita. Ang sinasabi ko lang, President, kanina po po Hindi sinasabi, po tama yun. Section Sasabihin yung 130. kasama niya Pwede po ay ba- walang Dati, kinalaman. dati bilib na bilib kami dito eh. No? Lahat tayo, di ba, bilib na bilib dyan sa mga yan eh. No? Talagang binabakbakan niya, hindi na eh. Sir Sylvester, huwag ka naman kumampi sa dahil galit ka lang. Huwag ka naman hindi sumang-ayon sa dahil galit ka lang sa isang tao. O naiinis ka lang. Kampihan mo naman yung katwiran, sir. And then, Pwede po Walang ba- tayo dito, I need to nagtataas ng speak kamay. because I am the movant. Senator Madam Rodante President. Marcoleta. Thank you, Madam And then President. we hear Senator Risa Na- Ontiveros. Thank you, Madam and po Senator ng President. problema Erwin natin, Tulfo. Madam President. Yes. The Senate President, Come on, hawak-hawak niya yung libro. Kumbaga sa Biblia, hawak-hawak niya yung Biblia. Ibig sabihin, wala siyang iniimbento dyan sa sinasabi niya. Sila, gusto lang nila kasi yung galit nila. O, ewan ko, magawag di kayo libro. Di bati kayo. invoke Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin ito, Madam President, napakasimple lang. Ito pong Section 136, Paragraph 2, is a special provision in precisely amending our rules. In Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong special provision takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take one day because this is not a new motion. Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito eh. It was already moved. Ibig sabihin, nung nakaraan, bago magkagulo sa Senado, minub na ni Senator Marcoleta, minusyo na ni Senator Marcoleta, sasabihin nyo, bago lang ngayon? Huwag yung loko isang bayan ng Pilipino. Ipinarinig kasi nila sa sambayan ng Pilipino na bago lang yung motion ni Senator Marcoleta. Kahit hindi naman. Nanood din kami nakaraan, no? Last May 11 pa po. Mm. So that is even more than one day. So who is talking about one day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136. Wala na respeto-respeto na yan eh. Doon na lang sa, si Senator Bato makaboto. Kahit sinong senador na pwede. Halimbawa, ibig mo palang sabihin, Sylvester, si Marcoleta may kasong plunder ngayon, nakulong. Nakakulok. Wala siyang karapatang bumoto na? Napakawala lang yan naman ng mga yan. Hindi ho ba? Ay, hindi na pwede nakakulong hindi na pwede bumoto ya. Kasi gusto nyo maagaw yung leadership. Wala kayong pakialam. Biruin mo, ikukulong mo si Senator Marcoleta doon sa kasalanan din niya ginawa. Kasalanan ba mag-donate siya, tagmanggap ng donation, hindi naman galing sa public fund? Pinlander. O, palagay natin, sige, may plunder na. Palagay natin, may kasalanan, ikukulong na. Hindi niyo papayagan na for video streaming si Senator Marcoleta makaboto? Ano naman yun? Napakaliit na bagay lang yun. Ba't ayaw nyo gawin yun? Gusto nyo appearance dyan? Ibang klase. May gustong parabasin. May gustong gawin. Di ba? Ang linaw-linaw po. It talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lang po ito eh. Madam President. Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Ontiveros. Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o Hindi ngayong araw yan. Tamo ngayong araw. Yung termino niya, no? Iba, no? itatakayin ni Senator Marcoleta yung text na pinamudmod ni Senate President sa Tamo, pinamudmod ni Seno. Ang sama ng ano niya, no, tabas niya, no, pinamudmod. Yan sabi ko sa inyo, nawawala sila sa katwiran dahil sa galit nila. 'Di ba? Yung galit nila nakakapaghatak ng yung salita nila nakakahatak ng galit. 'Di ba? Nakakahatak ng galit. Maging mahinahong ka o gusto mo, maging makatwiran ka. atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Ano naman kung bago motion? Maganda nga para madagdag sa sa batas sa Senado diyan eh. Napapayag ba kayo? Kung kailan lang magkaroon ng pandemic, saka lang mapapayagan yung kay Bato pwede siyang bumoto o sino man senador na bumoto? Yun lang ba?
Kailan pa yun? Ha? First time natin nagkaroon ng boom pandemic dyan sa dyan sa 2000 Hindi, nagkaroon na. Pero matagal na, 1950s yata yun. Pero ito, nagkaroon ng, di ba, nagkaroon ng 2019 na pandemic. Saka doon lang ba tayo magkakaroon ulit ng ganyan batas na pwedeng bumoto kahit walang ang Senado? Wala ang senador? Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin, Ako si Pinklawan. Lagi akong kontra sa lahat ng mangyayari at lahat ng gagawin at lahat ng papabor sa DDS. Ako si Pinklawan. Lahat ng batas na gagawin na basta papabor sa mga DDS, hindi po pwede. Kahit yung batas na ginawa na yon para sa mga sambayan ng Pilipino at sa mga Senado, basta yung batas na yon papabor sa mga DDS, hindi ako papayag. Ako si Pinklawan. Lahat ng gagawing batas na papabor sa mga DDS, hindi ako papayag. Ganun ba yon? na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong mosyon na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong mosyon po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Walang legal background mga to. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito. Madam Sino po President, magsasabi Madam na bagong President. motion? Ayan yung magaling. Order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, Ad hominem. Alam ko yan. Ad hominem. Alam ko yan. ang sinasabi ko lang, kanina po po Hindi po sinasabi, tama yun. Section Sasabihin yung 130. kasama niya. Basta ako ad hominem. Sinabi ko. At makinig ka sa akin, Risa. Ipagtatanggol kita. Sisip-sip ako ng 20% sa'yo. pwede po Ay, ba? walang Session is kinalaman. suspended. Walang nakaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President. Chair. Ibig sabihin mo, gusto mo makulong sila ba to? Okay lang sa'yo makulong. Ha? Hindi na ibig sabihin nun eh. Why are we in so hurry? Why are they the majority? Kaya nagmamadali, kasi pag nakulong na yung mga senador dyan, hindi na makakaboto. Kaya nagmamadali, kasi Pilipinas tayo, sir. Kailangan talaga imadali lahat ng bagay. In a hurry, Pero pag kailangan magmadali, pero hindi niya sinasabi yan pag flood control, pag doon sa paghuli kay Tatay Digong, paghuli kay Bato, hindi niya sinasabi na nagmamadali lahat. Ba't nagmamadaling hulihin? Hindi, di ba? Kasi papabor sa gusto nila. to tackle this motion and divide the Komentary ko yan, nasa opinion ko yan. House, Madam President. We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted in Section 41C? My question is, why is the majority in such a hurry to tackle this? Why? Yeah, style na natin yan. Why? Style niya, matagal yan, style yan. Motion? Disallowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session. Alam mo, idol ko to dati to eh. Idol ko dati to. Pitatanggol ko talaga dati to eh. Ngayon hindi na eh.
Iba na ho eh. Iba na ho sila, ewan ko bakit. Hindi sila nanindigan sa ano katwiran. through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate informations and communications technology system due to force majeure, Madam President. Alam mo, kinakailangan kasi yan ng video conference ni Senator Bato at hindi lang si Senator Bato sa mga makukulong. Kaya minamabilis yan nila. Halimbawa, makasuhan si Jinggoy, nakulong. Si Chis, nakulong. Si Senator Marcoleta, nakulong. Si Bato, nakulong. Ha? Ilan na lang senador dyan, hindi makakaboto. Sabihin, walang karapatan yung senador na yun kasi nakulong? Wala nang karapatan yun? Yun ang gusto nyo, tatagalin yung karapatan. Eh. Gusto nyo, kayo na lang. Eh kung gano'n lang pala, kulong na lahat yan. Eh, ang dami makukulong. Aba, si Bongo, nadala sa ICC. Si Bato, nakulong. Wala si Bato. Si Bongo, makukulong. Umalis na, halimbawa, nagtago na. Si Marcoleta, makulong. Si Jinggoy, nakulong. Si Chis, nakulong. Si Joel, nakulong. Ano yan? Hindi na pa pwede yung video conference? Hindi ba pwede hinihingi ng pagkakataon yung video conference? Ayaw nyo ibigay? Talagang gusto nyo, makulong sila. For the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question. Hindi lang porket na siya, hindi makaintindi talaga. Pinagpipilitan nila, naisip-isip siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. Talaga naman eh. Kung adyan ako, sasagutin kita. Talaga naman kaya minamadali namin kasi lalabas yung warrant of arrest namin. At pag lumabas yung warrant of arrest namin ay aarestuhin kami, wala na kaming karapatan sa Senado. Doon na lang kami sa rehas, na aganon, sa rehas. Wala na ako magawa. Senador ako. Wala akong magawa. Binoto ko ng Pilipino. Andito lang ako. Kasi gusto ni Sylvester. Hindi ba? Hindi ba lang maka-video conference? Ito yung mga yun na makukulong. Makapoto yung mga makukulong. Talaga alam niya makukulong eh. Makukulong. Akala niya nasa katwiran siya, no? Kung ako kaharap mo, sir. Debate, sir. Isa na sabihin ko sa'yo eh. Bakit? Gusto mo ba kulong sila? Sabihin niya, wala naman ako sinasabi mo makulong eh. Wala kang nga sinasabi, pero pinatutunog mo. Di ba? Makaboto sila, nakakulong. So, ano po mangyayari? Ano ba dapat yung rules? Ano dapat, Enmix, ano yung dapat na rule natin na, ano dapat yung rules? This is a travesty of Senate rules. Senate rules. Ibig sabihin pala, makulong sila Senator Marcoleta, 6 makulong, walang video conference man lang sila. Hayaan nyo sila mabulok sa kulungan bilang isang senador. Wala nang conference sila. Hindi na sila makakabahagi sa anumang senado. Ano yan? Impyerno, pati kalupaan, langit? Kasabi sa Biblia kasi, na ang tao pag dalagutan ng hininga, hindi niya na alam. Wala na, sabi ng Biblia yan. Maraming beses binanggit sa Biblia. Pag ang tao namatay, wala na, hindi na niya mababalik, hindi niya na makakaano yung kamag-anak niya, kamusta ka dyan, ganun-ganon, hindi na. Hanggang kamatayan na lang yun, hanggang sa libingan na lang yun, hanggang sa paghuhukom na lang yun. Ganun ba ibig nyo sabihin? Diyan sa ano na yan? Not allowed. So, ano yung dapat na gagawin? Di ba dapat ko-constitute mo na yung committee on rules? Yes, wala pa committee nun, wala pa nga majority leader. Yes, sir. So, bilang dating majority We leader, will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga itong kalukuhan. Hindi kami papayag sa mga kalokohan. Kala mo talagang galing-galing niya, no? sila pwedeng magboto. Niloloko tayo. Pwedeng magkasama. Niloloko kayo, sir? Paano niloloko kayo, sir? Hindi ka niloloko, sir. Baka ikaw lang, niloloko ka. Kasi wala kang background, sabi ni Senator Marcoleta. Kayo. Hindi ka niloloko, sir. Wag tayo. Huwag mo kami damay, sir. Kasi damay mo yung reporter eh. Hindi niloloko. Baka ikaw lang niloloko, sir. Hindi po niloloko. Wala po niloloko. Totoo po yun. Ikaw, payag ka, makukulong ka, wala ka ng video conference. Hindi ka pwede makaboto. Yung motion niya, sir. Pero hindi sila pwede magboto. Sir, paano ba yung... Violation of the rules. It's a violation of the rules. Makinig kayo, mga Gen Z. Mga Gen Z target namin. Makinig kayo. Because they are disobeying our rules. JB. Hindi.
Si Senator Erwin, sir, na parang minamadali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanya sinisip. Yun ang iniisip niya. Pero Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niya may makulong. Ganun ba? Oh, yeah, ganyan. Kaya minamadali kasi may makukulong na. At least man lang, nga, makapagsalita yung isang senador, hawak-hawak ang rehas sa kasalanang ginawa niya. Halimbawa lang, hawak-hawak ang rehas, ipinatatanggol niya sarili niya, at nakakapagsalita siya bilang senador. Maliban na lang kung ayaw nila mapagsalita isang senador, binubusalan niyang bibig. Because that argument can cut both ways. So, parang tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Dapat di ka tuwan-tuwa, may makulong sa Senado eh. Di ba? Tuwan-tuwa ka pa. Palagay natin nagkasala lahat. Naniniwala ka, nagkasala si Senator Marcoleta, nag-donate? Naniniwala ka? Plunder? Payag ka? Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Di ba? Pero ganun po bang intention, sir? Para po sa possible na makulong o wala dito? Ang sinasabi ko, kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology, communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate. Hindi kasi lumang mga senador po yan. Mga luma. Hindi po luma sa edad ha. Luma po sa mga nakaupo yan. Kasi dati, wala pa masyadong technology. Kailan ba lumago ang technology? Oy, kailan lumago ang technology? 2015? Hindi pa ganun. Wala pang AI yan 2015 eh. Bihirang-bihira pa yung makakagawa ng mga pelikulang talaga mayroong effects eh. 2015? Wala pa masyadong mga cellphone na talagang high-tech na cellphone. Di ba? Kunti may mga cellphone na. 2007 na meron na eh. 2001, yan sila at buhay sa ganyan taon. Akala nila, high-tech na ngayon. For video conference, pwede na. Di ba? Kung hinihingi ng pagkakataon, lalo na makukulong lahat. Okay, o sige. Let's say, si Bato de la Rosa mag-isa lang makukulong. Huwag natin pagbigyan. Hindi pa pwede si Senator Bato de la Rosa lang yan, makulong lang eh. Bibigyan natin. Maraming senador makukulong eh. Uubusin sila eh. Pero uubusin sila. Marcoleta, Jinggoy, Cheese, si Bato, si Bongo, si Robin, baka isunod pa dahil sa obstruction nila. Kung makulong lahat yan, walang video conference. Wala sa katwiran. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat, dapat magampanan at tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun? Sabi naman namin doon, Dili mo, Pinky, may interparliamentary courtesy kang dinidiin na gusto mo ma-respeto yung isang senado. Pero isa, ayaw mo pagbigyan ng video conference. Bakit? justifiable conditions or situations. So, maliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Okay, talagang kikil na sila. So, pwedeng lumabas po sana yung sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon na pag-usapan namin, naku, kamumusong ko pa lang talaga nakala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may sila pala yung, ang iisipan pa lang nila, ganun eh. Ano na kaming iniisip na gano'n? Pero sir, kung sakali, justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa session? Tsaka na natin pag-usapan niya kung mag-a-apply nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion. Pero sen, originally po ba Mahilig yung debate itong si Marcoleta. Dati naman walang ganyan. No. Kailangan ng debate pag senador ka. At ang debate, baka akala mo, yung debate sa kagaya ng relihiyon. Yun talagang debate, away. Yung relihiyon, sa religion, akala nyo gano'n debate. Hindi. Ang debate na to para mapag-usapan. schedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatanda nyo. Yung mga marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isip-isipin mo, May 11 yun ha. Yung minority, kapagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan nagpunta ito mga kasama ko? Nakita ko nagbiro pa nga ako eh. Mga bossing, mukha kayong malagi kayo lahat. Ba't ang pupula ng... Alam niya na ibig sabihin. Di ba usap nila? At din nung i-propose ko yun. Isip-isipin mo kahit na mapupula, biglang dito magbukagat. Talagang binabantay na parang napaka... Is there something spectacular?
Yeah. Ayaw nila kasi gusto nila yan ang naratibo. Nahuhuli na sila kung ano yung script. 'Di ba? Na lahat ng senador ubusin. Mabalitan ng liderato, walang makaboto. Walang makapag-video conference man lang. Na bumoto siya, wala na. Na? Yan ang problema. Bakit parang napaka-special sa inyo? Parang bakit takot na takot ka ba kayo na i-amend natin ito? Ayaw ba ninyong i-take advantage sa modern technology? Ano ba tayo? Panahon pa ba tayo ng medieval age? Yeah. Si Juan Bull, sila yan mga si Sylvester, yung mga si Byro, si Maching, yung mga panahon na yan. Andito na yung technology. At sisihin natin ng Comelec. Kayo naman. Pati internet, ginagamit na ninyo. Kasi di ba magbibigay ng special favor sa ibang senador? Kasi kayo able... They could say that. Pero wag dapat silang mag-speculate. Payagan muna nila yung aming trabaho, deliberative body, parliamentary body. Ang problema, kayo alam niyo, merong isa dyan, tatayo. Pag in-interpolate mo, tatakbo. Yung tatakbo. Nag-walk out sila. Kung ngingiti ka, kilala mo, di ba? And you're referring to... Ikaw na, kilala mo sila. Tatayo siya. Pag gusto mo siyang interpolate, tatakbo siya dun sa lounge, o kaya akit siya. Si Pinky. Oo. At ang karamihan mong ginagawa, Ayaw niya makipag-interpolate. Ibig sabihin, ayaw makipag-debate. pupunta siya sa inyo. Interview rito, interview doon. Hindi po ganun ang Congress. Ano ka ngayon? Ngayon kayo nakakita ng ganyan. Tutulan niyo mga vlogger ng BBM. Kung siya sabi nito. Ang interpolate, debate yon. Ayaw makipag-debate. Ang debate, kailangan nun. Hindi talagang nasa rules yun. Kailangan nun para malumabas yung katotohanan. Hindi po ganun ang Senate. Either nakidebate ka, kung ayaw mo makipagdebate, you have no right to become a senator of this republic. Kung mag-walk out ka, Tama. Hindi ka senador. Palibasan, di mga abogado itong mga to eh. kayo po. Ngayon po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nag-walk out. You just imagine this. Hindi ba kami mga mature na tao na pag-usapan namin ito? Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walk out? Tama. Bakit ka mag-walk out? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Natatakot ka bang makipag-debate? Yun ang problema nila eh. Kami po hindi kami yung gumagawa. Hindi kami nag-uumpisa nito. So they just walk out and then they question the forum. What do you think? Pero sir, your comment No, what do you think? Your comment Teka muna. They walk out and somebody was left to just move to adjourn. What do you think? Dahil wala pang forum. Sila nga nagbigyan ng condition pa mawala ang quorum. So, plano niya yun eh. So what do you think? So what do you think, sir? Kasi kayo ang magbubutuan. Ako naman, siyempre, kailangan naman magtanong naman ako sa inyo. Hindi Para naman, malaman nyo. Kailangan malaman nyo. ito Sir, lagi hindi lang namin kami. pwede ito ang sarili namin. No. Ibubutuan namin sa I'm report not namin. asking you as a reporter, but a patriotic citizen of this republic. Parado ka ngayon. Di ba? At tayo kasama rito. Lahat tayo kasama dyan. Kayo, makasingit kayo eh. Taong bayan din kami. Bayad kami ng tax. Pag tinanong kayo, ayaw nyo. Gusto ko makita nyo yung distinction. Salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ito ay lahat ng sinabi natin ay punong-puno ng karunungan at lesson learned. At nabigyan ko naman kayo ng mga komentaryong sagana sa karunungan at kaalaman. At isang opinyon at makabuluhan talakayan. No? Maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.